Hindi ko alam kung paano paumpisahan, pero siguro paumpisahan ko kung bakit nagkaroon ng inspirasyon ng ganito. No? Alam niyo ba, mothers and sisters, nung linggo, hindi ko ina-expect, linggo na ng gabi yun, mga 11 p.m., nag-chat si Brother Arturo na idali namin si Brother Michael sa hospital. Sa kalagayan na masakit ang kanyang tiyan, una, nag-chat siya na isama sa panalangin, pero nung 11 p.m. ay, ang sabi niya ni Brother Arturo, dalhin sa hospital. Then, nag-iisip ako kung ano yung layunin, bakit may ganitong nabuo. Sometimes, iniisip natin, all things work together for good. Alam natin, God is in control. Alam natin, ang Diyos ay hindi tayo pababayaan. So, to cut the story short, dinala namin siya sa Amante. At pagdating doon ay tinurukan siya ng pampababa ng acid or acid reflux. So, sabi sa amin, kapag hindi umepekto after 1 hour, ay kailangan ilipat sa hospital at magpa-ultrasound. So, naghanap kami ng hospital na mayroong ultrasound, pero kasi masyado ng gabi at medyo madaling araw na noon, ang sabi sa amin ay, kung gusto nyo, i-admit na lang si Brother Michael at i-schedule yung ultrasound, pero kailangan mag-down ng 30,000. 25 to 30,000. So, ganun. Ang reason din pala ay, ang target kasi namin ultrasound pero mura. Ang reason din pala kung bakit kami pumunta doon sa evangelista ay, yun kasi yung pagkakaalam namin before na mayroong ultrasound. Unfortunately, wala silang ultrasound na meron sila ay CT scan, kaya medyo mahal. So, 25 to 30,000. So, we are, sabihin natin na discouraged kasi wala rin kaming ganong kalaking pera agad-agad. So, wala rin kaming maida-down. So, ang ginawa namin, pumunta kay pastor para humingi ng pera. Unfortunately, tulog at hindi magising. Dahil sa buong linggo, pagod hanggang gabi. At mabuti na rin at hindi nagising. No? So, naging maayos ang kanyang pakiramdam nung nakatulog kinabukasan. Ng umaga na, so may araw na. So, I was expecting na wala nang problema. Pero yun, tumawag si pastor. Yung sabi, masakit pa rin ang tiyan at ang goal ay ipa-ultrasound. So, bumabalik kami sa unang binigay sa amin na doktor doon sa evangelista na ipa-ultrasound. At ayun na nga, so akala ko yung sakit ay very extreme. That's why nagmadali ako na pumunta doon sa bahay niya. Hingan ko ng tulong si Brother Alex. Pero pagpunta namin doon, medyo naman siya, na medyo malakas na, no? So, hindi na ganun ka-extreme. Kasi yung extreme ng sakit, na nakikita ko sa kanya nung gabi hanggang madaling araw, yung namumutla, tapos bawat galaw, masakit, bawat salita, masakit, kahit ang paghinga, ay masakit yung kanyang tiyan. So I was worried noon that time. So that's why, madalas kong sinasabi kay John, i-update mo sila para isama sa prayer. Pero yung biyaya ng Panginoon ay magaling na yung ating kapatid, no? So, pero kinukwento ko lamang dahilan meron ako nakuhang karanasan doon. Habang pumunta kami sa hospital, kasama namin si Brother Leman. Si Brother Leman ay nagbigay ng idea. Sabi niya, mas makakatipid kung hindi natin siya admit, kundi pupunta tayo ng hospital para mag-OPD. OPD is outpatient, no? So, ang ginawa namin, nag-OPD. So, pumunta kami, tapos nagpa-schedule kami ng appointment sa doktor. So, medyo mabilis na lang kasi kami yung pinakahuling na i-check up ng doktor. That was, I think, mga 6 p.m. Then, dun sa pag-check up niya, pumunta ako, kasama niya ako. At ako yung naginhawaan dahil ang sabi ng doktor, tinutusok yung kanyang
kanan ng baba na tagiliran. Kasi kapag masakit pa yon, ibig sabihin, appendicitis. So tumagal na ng 24 hours, so kinakabahan ako baka kasi pumutok. Pero nung time na yon, nung ginagano ng doktor, wala nang sakit. So, naginhawaan ako na sabi ko, ay salamat, hindi siya appendicitis. Naranasan ko kasi yan dahil nung time ng kay Sister Mulan, Pedro. So ako rin yung kasama na nagdadrive, sinusugod ng aming kapatid sa hospital. So, suki na yata ako. So gayon pa man, doon sa pag-uusap ng doktor, ang aking mindset, ultrasound lang. Sabi ko, mura lang ang ultrasound, kalahati halos ng CT scan. Pero yung doktor is espesyalista. Yung doktor sa Amante ay general doctor, pero yung aming napuntahan is internal medicine by profession. So, meron siyang focus doon sa kanyang profession, so mas alam niya yung kanyang sinasabi. So, I'm trying to persuade him na ilagay doon sa kanyang prescription na ultrasound lang. Wag CT scan kasi yung CT scan mahal. Anyway, may sinabi naman kasi yung doktor na una, pero gayon pa man, hindi ako nanalo. He tried to explain to me, ang sabi niya, mas magagastosan pa kayo kung mag-ultrasound. Kasi sinasabi ko sa inyo sa oras na ito, pag in-ultrasound yan, walang makikita dyan. Kaya kailangan nyo CT scan. So, paikot-ikot kami doon, pero hindi pa rin niya ako binigyan ng request for ultrasound. Ang nakalagay ito, request pa rin for CT scan, pero hindi whole abdomen, kundi may portion lang. Then, I realized, nung ako'y nagkaroon ng sakit sa tiyan, in-ultrasound din ako. Pero walang nakita. So, yun ang problema. So, meron na akong karanasan, pero pinipilit ko pa din. Siyempre, meron na unang doktor. Pangalawa, yung presyo. Walang problema sa akin nung naunang ako nagpa-doktor kasi meron akong card. So, sagot ang ultrasound, kahit mahal yon or sabihin sayang yon, hindi naman ako nagbayad. Ang nagbayad yung insurance doon sa medical. So, walang nakita sa akin sa ultrasound at ang meron lang nakita sa CT scan. So, ibig sabihin, yung sinasabi ng doktor sa akin nung time na kausap namin ni Brother Michael ay tama. By profession, alam niya yung kanyang sinasabi at alam niya ang kanyang ginagawa. And that is why, yung sabi ko kay Brother Michael, okay, sige, yan ang gawin natin, CT scan. Hindi tayo makakapunta sa ibang hospital para makumuha ng CT scan kapag walang request ng ganyan. So, hindi niya binigyan ng request ng ultrasound, kundi binigyan niya ako ng request for CT scan. So, nagtanong kami, siguro kung alam niyo yung nasa chat, makikita niyo kung magkano. So, ngayon ay, dahilan doon, nabago ang aking mindset. Nabago ang aking kaisipan. So kung tatanungin natin ang bawat isa sa atin, in general, lahat tayo ay meron tayong mga prinsipyo sa buhay. Meron tayong mga sariling perception. Meron tayong mga sariling pag-iisip. Meron tayong mga sariling mga desisyon. Pero sometimes, ang hirap tibagin, kung hindi ay magsasalita sa akin, hindi ako magpapatinag. Tama? And that is the reason kailangan akong i-persuade ng mas ma-higher o profession para sa profession mataas sa akin upang ako ay maniwalang lubos. Dahil kung sino-sino lang ang magsasabi sa akin, sabihin natin by karanasan yan, kahit sino pa yan, hindi pa rin ako susunod kasi by my opinion, by my understanding, by sa aking mga karanasan, ay marahil hindi ako basta-basta magigiba ng aking desisyon, ng aking kaisipan. Ang tanging makakapabalang yan kapag mayroong mas mataas sa iyo at itinuro, inihayag sa iyo kung bakit mali ang iyong kaisipan. And that is the time that I change my mind. At yun ang karanasan na nakuha ko kung bakit meron tayong pag-uusapan sa gabing to. Salamat sa buhay na Diyos.
Hindi rin ako lalayo sa ating series na topic na an agent of change. No? Being an agent of change. Hindi rin ako lalayo doon, pero may mga subtitle. Aking subtitle ay Faith in the Promise Pastor and Your Mind Will Be Changed. So, medyo mahaba na, no? Meron ka ng head na title, meron ka pang subtitle. So, again, being an agent of change, at ang description niya o subscription niya ay faith in the promise pastor. At ang sabi doon, ano ba sinabi ko? Okay, kung nakuha nyo, may kinalaman sa pagbabago sa kaisipan, okay? Now, ang aking supporting scriptures ay unang-una, bakit promise pastor, ay makikita natin ang scriptures nating babasahin dito sa paunang basa sa John chapter 3, verses 31 hanggang 36. Basahin natin. He that cometh from above is above all. And he that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. Now, ipinapakita dito ang dalawang kalagayan na nagsasalita. Okay, ulitin ko. He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. He that cometh from above is above all, and verse 32, and what he had seen and heard, that he testifieth, and no man receiveth his testimony. So verse 33, and he that had received his testimony had set to his seal that God is true. For he whom God had sent speaketh the word of God, for God giveth not the Spirit by measure unto him. The Father loveth the Son, and hath given all things into his hand. He that believeth on the Son hath everlasting life, and he that believeth not the Son shall not see life, but the wrath of God abideth on him. So makikita natin na may dalawang nagsasalita rito. Ang una ay binanggit dito ang earthly na tinatawag na nagtuturo. Pwedeng sabihin natin yan, earthly teaching. Balik natin sa verse 31. Ang sabi dito, he that is of the earth is earthly. Sino ba yung mga tagalupa rito? Ako, tagalupa rito. Tagalupa. Therefore, ang aking pagsasalita ay patungkol sa lupa. At ang sabi dito, he that cometh from above is above all. Alam natin yan kung sino nanggaling sa langit. Sino nanggaling sa langit? Ang ating Panginoong Yesus. At yun daw ang mas mataas. There is a heavenly teaching. There is an earthly teaching and there is a heavenly teaching. At ang sabi dito sa verse 32, and he had seen, and what he had seen and heard, that he testifieth. Ganoon ang ating Panginoon. Hindi siya magsasalita maliban na ito ay ipinapasabi sa kanya ng Ama. Hindi rin siya gagawa maliban na ito ay ipakita sa kanya ng Ama. Alam natin yan sa John chapter 5, mababasa natin yan. At yun ang kanyang tinetestify. And no man receive his testimony. But the problem, nung nagtestify ang ating Panginoon, hindi siya tinanggap. Hindi pinaniwalaan ang kaniyang tinanggap. And that is the reason, sabi sa John chapter 12, verse 48, he that rejected me, hindi ako ang kanyang nireject, kundi ang nagsugo sa akin. Ang Diyos na nagsugo sa akin. At hahatulan siya pagdating in the last days. That is the reason, napakahalaga na ating ma-recognize ang heavenly teaching, not earthly teaching. Nakita natin, merong highest teaching at merong napakababang teaching. Yung kaisipan na nasa earthly teaching, parang tayo yan.
Diba? Pero, hindi tayo basta-basta matitibag. Ang ating kaisipan na hindi basta-basta matitibag. Pero, kapag merong heavenly teaching na ipinakita sa iyo kung ano ang dapat at ano ang pagkakahimay-himay, hallelujah, ng mga salita ng Diyos, ang mga principle ng Diyos, ang mataas na pangangaral o pagtuturo ng Diyos, at makikita natin at doon tayo na persuade. Sino ba dito na uhaw sa Diyos? Yung tao, pag nagbigay sa inyo ng mga quote, nagbigay sa inyo ng mga sabihin natin na magagandang mga pangangaral, sometimes hindi tayo satisfied. Tama ba? Pero kapag ang Diyos ay naranasan mo sa iyong buhay na siya mismo ang nagsalita sa iyo, ba't ang dali nating magbago? And I believe, ang bawat isa, kung bakit tayo na parito, sapagkat ang Diyos ang naghayag sa bawat isa sa atin. Alam niyo po ba, napakainam ang aking karanasan noon. Ako ay may prinsipyong tao. Akong tao na bawat mga gagawin sa aking isip, ito ay dapat ganito na mangyari. At one time, nakausap ko ang ating mahal na pastor, Pastor Nonoy. Sabi niya, Brad, hindi ko mababago ang iyong desisyon, ang iyong pag-iisip. Dahilan, ako'y tao lang. Dalangin ko, ang Diyos ang mangusap sa iyo at ang Diyos ang magbago ng iyong pag-iisip. Alam niyo ba, brothers and sisters, dumating sa point, ang pangungusap ng Panginoon, napaka-small voice lang, maging sa panaginip, na kaya niyang mangusap. Maging sa pagtuturo ng mga salita ng Diyos, habang nangangaral ang mahal na pastor noong time na yon, nangusap siya. At alam niyo, ang aking kaisipan ay nagbago. Siguro ikukwento ko yung karanasan ko. Nandiyan ito ang aking asawa. Alam niya yan. Nagkaroon kami ng matinding away. Dumating sa point na gusto ko nang makipaghiwalay. Sa sobrang galit, sobrang inis, at sobrang tampo, lahat-lahat na. Instead na ako ay magpakalayo, pumunta ako sa bahay panambahan. At yung time na yon, nangusap, a little small voice na binigay ng Panginoon sa akin. Ang sabi doon, by the way, ang mahal na pastor, na pastor noon yung ginamit noon, ang sabi doon, kung ikaw ay tama, siya ay tama, sa tingin niyo magkakaroon ba ng pagkakaisa? Sa tingin niyo ba naroon ang Espiritu? Sabi sa pangangaral. Pero alam niyo ba, kahit tayo ay nagkamali, ang Panginoon pa rin ang unang lumapit upang tayo ay maitama. Sa isang example lang na ibinigay ng ating mahal na pastor, ang karanasan ni Peter at ang karanasan ng ating Panginoon. Si Peter, dininay ang Panginoon ng 3 beses. Pero nung time na sila ay nagpalaot, ang Panginoon ang unang lumapit sa kanya. At ang Panginoon na nagsabi, Peter, mahal mo ba ako? Sino ba ang tama? Ang Panginoon. Pero siya yung unang lumapit. At dumating yung kapahayagan ng ganun sa akin, sabi ko, Lord, kung ako lang, galit ako, dapat ang mali, siya yung unang mag-sorry. Pero alam niyo ba, nung time na ginawa ko yon, nagating ng gabi, inayos ko at ako yung unang lumapit at nagpakumbaba. At sabihin ko sa inyo na ayos ang aming pagtatampuhan. Ang nabasag sa akin, yung ego. Pero hindi mababasag yon kung hindi nangusap ang Panginoon sa pamamagitan ng paghahayag ng kanyang mga salita. Imagine, ang Panginoon pa nagpakumbaba at lumapit kay Peter. Hindi nagmalaki, kundi lumapit upang maibalik muli ang kagandahan ng relasyon. And that is why, bakit ko sinasabi sa inyo, mahirap baguhin ang kaisipan kung wala ang Panginoon
ng maghahayag at magtuturo sa bawat isa sa atin. Napakaina, palakpakan nga natin ang Diyos sa buhay. Hallelujah. I-apply niyo yan, kayong mga mag-asawa, i-apply niyo yan sa buhay ninyo. Sisiguraduhin ko, ang inyong pagsasama, hallelujah, ay magiging mainam. Hindi maiwasan ang tampuhan. Hindi maiwasan magkamali. Pero if you are after sa pagkakaisa, kapayapaan, gawin niyo yan. Ang Panginoon nga yun ang ginawa ano ko pa kaya? Amen? So there is a heavenly teaching na mga turo ng Diyos and there is an earthly teaching sa aking principle. Ngunit ang lahat ng iyon, dahilan ang heavenly teaching is above all at yun ang nahayag. Kapag in-apply mo sa iyong buhay yan, mababago ang iyong buhay. Amen. Hallelujah. Pwede ko nang tapusin. Pero napakarami na aking hinandang. Ngunit binigyan ko ang isang foundation na ito na napakainam na ating pwedeng balik-balikan. Hallelujah. Now, gaya ng aking sinabi noon, sa Romans chapter 12, verse 2, sa ERV, kung bakit ito ay gustong-gusto ko, sapagkat napakababaw ng salin at napakainam at madaling maunawaan. Sabi dito, don't change yourselves to be like the people of this world. But let God change you inside with a new way of thinking. Let God. Hayaan mo ang Diyos, hindi ang tao, hindi si Brother Philip, hindi sino man sa bawat isa sa atin, kundi let God. Pag sinabing let God, not your own opinion, principle, but by God's word. Let God change you inside with a new way of thinking. Then, you will be able to understand and accept what God wants for you. You will be able to know what is good and pleasing to Him and what is perfect. Hallelujah. Kailan malalaman ang lahat ng ito? Kapag hinayaan mo ang Diyos ang magbago sa iyong pagkataong loob at sa iyong pag-iisip. Hallelujah. Alam niyo ba sa mga huling panahon na ito, sa Matthew chapter 7, ayaw kong mangyari sa bawat isa ang mga bagay na ito. Matthew chapter 7, verse 21. Not everyone who calls me Lord will enter God's kingdom. The only people who will enter are those who do what my Father in heaven wants. Oh, come on. The question is, ano ba ang kagustuhan ng Diyos para sa akin? Sinong nakakaalam? Come on. Maraming tumatawag sa Panginoon, sa huling panahon. Ngunit, ang sabi ng Panginoong Jesus, hindi ko kayo nakikilala. Oh, what a shame. Sabi sa verse 22, on the last days, many will call me Lord. They will say, Lord, Lord, by the power of your name, we spoke for God, and by your name, we forced out demons and did many miracles. Then I will tell those people clearly, get away from me, you people who do wrong. I never knew you. Oh, come on. Hindi basihan kung ikaw ay may karanasan sa paghahayag ng salita ng Diyos, may karanasan sa pagpapagaling at pagpapalayas ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. The only person na makakapunta sa langit, yung alam ang kalooban ng Diyos, ang purpose ng Diyos, at ang kagustuhan ng Diyos para sa iyo. Paano malalaman yon? Babalik tayo ng Romans chapter 12, verse 2. Kung meron kang prinsipyo sa buhay mo na dapat ganito sapagkat ako'y nagsagsid sa buhay sa pamamagitan ng ganitong pamumuhay. Pero ang tinuturo ng Diyos, ganito gawin mo. Sinong mananaig? Yung kagustuhan mo o yung kagustuhan ng Diyos? Kung hindi natin ibababa ang ating kaisipan, ang ating buhay sa ilalim ng kagustuhan ng Diyos, huwag nawa tayong matulad dito sa Matthew chapter 7.
Tumatawag din to sa Diyos. Tumatawag din to sa Panginoon. In fact, ginagamit siya ng Panginoon sa in a miraculous way. Hindi ko sasabihin sa demonyo to, sapagkat nagpapalayas nga ng demonyo sa pangalan ng Panginoon. Pero hindi yun ang kalooban ng Diyos. May pangangaral si Brother Branham na nagsasabi, doing God's service without His perfect will, yun ang nakakapanghinayang sa tao. So dapat pala malaman natin ang kalooban ng Diyos. Well, mag-uumpisa yan sa pagbabago ng iyong kaisipan. You must submit it. Pero bago mangyari yun, ang Diyos, hallelujah, ay paparoon sa iyo at magpapakahayag sa iyo, ituturo sa iyo ang mga heavenly teaching. He will persuade you sa paraan ng paghahayag ng kanyang mga salita. Sa paraan ng pagtuturo ng kanyang mga salita. At ikaw ay mamamangha na lamang. The problem is, nangungusap na nga ang Panginoon sa pamamagitan ng mga salita ng Diyos, pero ikaw ay nagmamatigas pa rin. Ang Hosea chapter 4 verse 6, ito ay chosen people of God. Sino ba mga chosen people of God? Oh my. Pero ang sabi dito, my people are destroyed because they have no knowledge. Magpatuloy tayo. You priests have refused to learn. Tinuturuan na sila pero they refuse to learn. So I will refuse to let you be priest for me. Total, hindi ka tinuturuan kita pero ayaw mong marinig. Ang sabi ng Panginoon, okay, I will refuse you to let you be a priest for me. Tatanggalan kitang bilang isang pare. You have forgotten the law of your God, so I will forget your children. There is a consequences for every decision. And that is the reason, sabi sa Hebrews chapter 3, the very time na narinig natin ang kanyang salita, ang kanyang pangungusap, ang kanyang pagtuturo, ang kanyang pag-akay, sabi doon, harden not your heart. Alam naman natin na nagbubula sa kaisipan. One time may quote dito, nalimutan ko yung nag-quote na yun. Sabi doon, watch your mind or watch your thinking. Bantayan mo ang iyong pag-iisip. Sapagkat yung pag-iisip na yan, it will turn into words. Bantayan mo ang iyong pagsasalita sapagkat yung words na yan ay magiging iyong action. Bantayan mo ang iyong action sapagkat ito ay magiging habits mo. Magiging habitual mong ginagawa. Bantayan mo ang iyong action sapagkat it will lead to your destination. Alam niyo kung bakit? Hindi nais ng Diyos na maparusahan ng tao, ma-judge. Pero sabi doon sa nabasa natin sa book of John chapter 12, they rejected Jesus. They rejected His word, His testimony, what He have heard from the Father, what He had seen in Father, na kanyang sinasalita, na kanyang ginagawa. Ang sabi doon sa verse 48, John chapter 12, verse 48, sa pagbibigay diin. Ang sabi doon, he that rejected me and received not my words had once that judged him. He that the words that I've spoken, the same shall judge him in the last day. Okay? Nariyan pa ba kayo, brothers and sisters? Masakit ba? Medyo masakit. Pero alam niyo ba, brothers and sisters, ipapakita lang dito kung gaano tayo kamahal ng Diyos. Sapagkat gusto niya na tayo ay mabago. The way that we are thinking. Hallelujah. And that is the reason, may kinalaman ito sa kanyang paghahayag. May kinalaman ito sa kanyang pagtuturo. And that is the reason kung meron siyang paghahayag at meron siyang pagtuturo, dapat ang bawat isa sa atin ay ito'y ating tanggapin. Amen? Ating itong aralin. Ito'y ating i-embrace.
John chapter 17 verse 3. Ang sabi dito ni Jesus, and this is eternal life, that people can know you, the only true God, and that they can know Jesus Christ, the one you sent. To know the only true God and to know Jesus Christ, the one you sent. Kilala ko na ang Panginoon. Kilala ko na ang Diyos. That's it. Ano ba ang Diyos? Ano ba ang Panginoon na kanyang sinugo ang kanyang bugtong na anak? Sino ba siya? Ang lahat ng yan ay merong mga nakalakip na salita ng Diyos. Ang Panginoon, He is the Word that made flesh. Amen? Kung kilala mo ang Panginoon, kilala mo ang kanyang salita. Tama ba? Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Makikilala mo ang Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus Kristo. Therefore, ang mga sinasabi ng Panginoon, ang kanyang mga principle, ang kanyang mga aral, kapag ito iyong tinanggap, itong in-embrace mo ang Diyos sa iyong buhay. Hindi ka nagdagdag, hindi ka rin nagbawas. Hindi ka naglagay ng perception or perceive na sabi natin, baka ito yan, o haka-haka. Kundi kung ano ang sinabi ng Diyos, period. That's it. Hallelujah. And that is the reason, sabi ni Pedro, grow. 2 Peter chapter 3 verse 18. Grow in the grace and the knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Glory be to Him and now and forever. Amen. Ang utos na ito ay sa mga mananampalataya. Dahilan meron tayong mga aral na hindi lumalago. Meron tinatawag na aral. Ang mga aral ay parang pang milk lang. Pero ang gusto ng Diyos, tayo ay mag-matured. Ang aral dapat ay ang matured na, matitigas na turo. For what purpose? Mamaya magpapatuloy tayo. Ayaw niya yung puro mabababaw lang. Although na maganda yan, pero dapat may progress. May alam ka na turo, pero pambata, okay lang yan. Pero hindi ka dapat manatili dyan sa mababang aral na yan. Dapat ang aral na yan ay lumago. And that is the reason ng Hebrews chapter 6, verse 1 and 2, ang sabi doon, yung mga doctrine na yan, yung medyo pag hindi nasuportahan ng tamang verses, ang mga aral, baka tayo ay magkaroon ng pagtatalo. Pero ang pinaka-context lang niyan ay dapat lumago sa karunungan, sa mga aral. Therefore, leaving the principle of the doctrine of Christ. Bakit mo iiwanan? Pero sabi dito, let us go on unto perfection. Not laying again the foundation of repentance from dead works and faith toward God. Ito yung mga basic na aral. Pero sabi dito, of the doctrine of baptism, laying on hands, resurrection of the dead, and eternal judgment. On verse 3, and this will we do if God permit. Living the doctrine, elementary teaching. Dapat tayo, let's go to the perfect teaching or spiritual or matured teaching na. Sapagkat sa Hebrews chapter 5 niyan, ipinakita dyan ang spiritual food. Merong milk at merong meat at merong babe at merong matured na mga Christian. Sa Hebrews chapter 5. Magkadugtong. And that is the reason we must study the Word of God. We must grow in the knowledge, in the grace and the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat maganda, magpapatuloy tayo. Ito rin ay sinabi ni Apostol Pablo, Colossians chapter 1, verses 9 hanggang 10. For this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you and desire that you might be filled. Itong panalangin ni Apostol Pablo, that we might be filled with the knowledge of His will in all wisdom and spiritual understanding. At ang sabi sa verse 10, that you might walk worthy of the Lord unto all pleasing, being fruitful in every good work.
and increasing in the knowledge of God. Yun palang dahilan, sapagkat may kinalaman ito sa ating paglakad upang siya ay mabigyan ng kaluguran, ng kaluwalhatian, sapagkat kung hindi tayo lalago sa ating kaalaman, well, ang ating buhay, paglakad, spiritual, ay hindi lalago. So may kinalaman ito sa kinakain. May kinalaman ito sa mga turo na itinuturo sa atin. Hallelujah. Ang 2 Peter chapter 1 verse 2, ang sabi dito, grace and peace be multiplied unto you through the knowledge of God and of Jesus our Lord. Grace and peace ay dapat ay mag-multiplied unto you sa pamagitan, through the knowledge of God and of our Lord Jesus. At ang sabi sa verse 3, according as His divine power hath given unto us all things that pertaining unto life and godliness through the knowledge of Him that had called us to glory and virtue. And that is the reason, ang pagtuloy-tuloy niyan, verse 4, 5, 6, hanggang sa verse 8. Alam natin yan, tayong mga believers, that is the statue of the perfect man. Add to your faith, virtue. Add to your faith, knowledge. Virtue to knowledge. See? Bakit? Ang pinapakita lang doon ay dapat tayo ay nagpa-progress, lumalago. At ang sabi sa verse 8, for of these things be in you. Yung mga aral na yan ay nasa iyo at nag-a-abound. They make you that they shall neither be barren nor unfruitful in the knowledge of our Lord Jesus Christ. We must study the Word of God. We must be present sa mga bawat gawain sapagkat naghahayag ang Diyos sa bawat gawain. Sa pagdating ng Panginoon, hallelujah, malapit na, dapat ang mga naghihintay sa Kanya ay handa. Paano ka mahahanda kung wala kang napapakinggan ng salita? Hallelujah. And that is the reason, napakaganda, na lagi natin siyang, hallelujah, napapakinggan na nagtuturo, nagpapaalala, naghahayag sa bawat isa sa atin. Sapagkat may kinalaman dito ang ating paglakad. Ang ating paglago. Alam nyo, brothers and sisters, sa mundong ito, napakaraming nagtuturo. Iba't ibang mga reliyon nagtuturo about sa kanilang Diyos o sa bawat Diyos na meron silang sinasampalatayanan. Like Buddhism, Islam, Confucianism, madami. Madaming mga reliyon. Pero alam niyo ba, wala ring pagkakaiba when it comes sa pagtuturo ng moral teaching. Kung bakit sila nagtuturo upang ang tao ay lumakad ng marangal. Si Confucius at saka si Buddha, hindi niya tinuruan ang mga tao na maging masama. Bagkus nga, tinuturuan niya kung paano maging mabuti sa kapwa-tao. Kaya mga Buddhism, sila ay makatao. Wala naman siguro ditong nagtuturo ng masama para mapasama ang tao. Nagtuturo ang mga bawat reliyon upang mapagbuti ang mga buhay ng mga tao. Pero hindi yun sapat. Sapagkat hindi lamang sa pamumuhay nito tayo nakabase. Dapat ang ating mga aral ay nasa mataas. Heavenly teaching. Ano ba ngayon mga yun? Revelation. Ano ba yung mga yun? Kapahayagan ng ating Panginoong Yesus Kristo. Ano ba yun? Ang Panginoon na naghahayag sa iyo. Hallelujah. Na magbibigay ako ng mga
sabihin natin ng mga example. Handa na ba kayo? Sapagkat may kinalaman ito sa pagbabago. Pero gusto ko maging alerto kayo sa pakikinig. Ang Matthew chapter 27, verse 38 hanggang 44, ang context nito ay patungkol sa dalawang kriminal na nakasama ng Panginoon doon sa krus. I mean, hindi isang krus, kundi sa tatlong krus, ang Panginoon sa gitna, yung dalawang krus sa magkaibila ay nakapako ang dalawang kriminal. Basahin natin ang sabi dito. And said, you said, you could destroy the temple and build it again in 3 days. Ang mga kriminal na ito, they mocking Jesus. So save yourself. Come down from the cross if you really are the Son of God. Sapagkat itong mga kriminal na ito ay merong napakinggan. Meron silang alam patungkol sa Panginoon. Sapagkat sa John chapter 2 pa lamang, ang Panginoon nagsasabi, gibain niyo yung templo na yan at itatayo ko ng pangatlong araw. May knowledge sila sa Panginoon. At meron din knowledge sila patungkol sa ating Panginoon being the Son of God. Pero nung time nandun sila sa crucifixion, ito na ang mocking nila. Come down from the cross if you are really the Son of God. The leading priests, the teachers of the law, and the older Jewish leaders were also there. They made fun of Jesus the same as the other people did. And they said, he saved others, but he can save himself. People say he is the king of Israel. If he is the king, he should come down now from the cross, then we will believe in him. He trusted God, so let God save him now. If God really wants him, he himself said, I am the Son of God. And in the same way, the criminals on the crosses beside Jesus has also insulted him. Dalawang criminal to na nag-i-insult sa kanya. Nag-insult na nga siya ng mga priest. Pati ba naman yung nandun sa tabi niya sa dalawang cross, ay inuunsulto rin siya. Come on. Alam niyo kung bakit? Hindi hayag sa kanila ang Panginoong Yesus Kristo. Marahil narinig nila, pero hindi naging hayag sa kanila. Marahil sa inyo ay nakakarinig ngayon, pero pag hindi hayag ang Panginoon sa inyo, baka pagdating sa persecution ay maging katulad ng dalawang kriminal. Baka hindi na rin natin paniwalaan kung tayo ay masabing, well, ayoko na magpatuloy doon. Sapagkat ang mga verses nating babasahin, ang 1 Corinthians chapter 2, verse 8, ang Acts chapter 3, verse 17, ang lahat ng ito ay nagpapatungkol na sinasabi ng mga alagad sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Kahit na tayo ay nakakarinig, ngunit kapag hindi hayag, ang kalagayan na ito, dahilan wala silang tunay na kaalaman, kapahayagan sa ating Panginoon. Napaka-danger, no? Diba? Katulad din ng Matthew chapter 7, Lord, Lord. Pero dumating ang panahon, another passage ng gospel ay magkaiba. Ang book of Matthew, dalawang kriminal ang nag-i-insult kay Jesus, pero sa book of Luke, isa lang ang nag-insult, pero yung isa ay nagbago ng kaisipan. Bakit kaya nagbago ang kanyang kaisipan? Sino nakakaalam? Hindi malinaw sa Bible eh. Luke chapter 23, verse 39 hanggang 43. May differences. One of the criminal hanging there began to shout insult at Jesus. Aren't you the Messiah? Then save yourself and save us too. But the other criminal stopped him. Yung isang criminal ay nagbago dito. Hindi na sila dalawa, parehas na nag-i-insult or making fun with Jesus. Pero ngayon, yung isa na ay nagsabi,
Stop him. He said, you should fear God. All of us will die soon. You and I are guilty. We deserve to die because we did wrong. But this man has done nothing wrong. Then he said, Jesus, remember when you begin ruling as king. Then Jesus said to him, I promise you, today you will be with me in paradise. Hindi naman siguro ibang istorya to. Siguro parehas na dalawang kriminal din to yung pinag-uusapan. Tama po ba? Pero bakit yung doon sa Matthew, they both insulted Jesus, and this one sa book of Luke, isa lang ang nag-insult. Ang isa ay nagpapahinto at nagbago ang kanyang isipan. Well, naniniwala ko, Jesus persuade yung isang kriminal upang siya ay magpakababa, upang siya ay magsisi. Hindi natin alam. Bakit siya nagbago ng kaisipan? Sapagkat walang sinabi sa Bible. Pero naniniwala ko, si Jesus, kahit na doon sa krus ng Kalbaryo, hallelujah, ay pinufulfilled ang mga hula ng propeta patungkol sa Kanya. Did you know that? Ang Book of Psalms, ang book of ng mga prophets patungkol kay sinulat ni Moses, patungkol sa Kanya, ay marahil habang sila'y nakapako, naghahayag ang Panginoon. At nung paghahayag ng Panginoon, yung isa tumanggap, yung isa hindi. Brother Philip, wala naman yung supporting verses, yan ay haka mo lang. Pero yung idea nito, ang context nito, marahil na persuade ng Panginoon kung bakit nagbago ang kanyang pag-iisip. Bakit nagbago ang kanyang pananalita. Siguro mas magandang basahin natin ang madalas nating sabihin na binibigyan na example patungkol doon sa dalawang disipulo na papuntang Emmaus. Sa tingin natin, bakit kaya yung dalawang disipulo papuntang Emmaus ay nagbago ng kanilang paglakad? Dapat sila ay papuntang Emmaus, pero nung narinig nila ang Panginoon, nakasama nila ang Panginoon, bumalik sila ng Jerusalem. Bakit nagbago ang kanilang pasya? Now, pakinggan natin ang testimony ng dalawang testimony ng dalawang disciple papunta doon sa Emmaus. Luke chapter 24, verse 13. Medyo mamahaba, pakinggan ninyo na lang. The same day, who of Jesus' followers were going to a town named Emmaus. It is about 7 miles from Jerusalem. They were talking about everything that had happened. While they were talking, discussing these things, Jesus himself came near and walked with them. Remember, it is Jesus na kanilang kasama. But sa verse 16, but the two men were not allowed to recognize Jesus. Perhaps, hindi ganon naghayag ang Panginoon sa kanila. He asked them, what this I hear you discussing with each other as you walk? The two men stopped, their faces looking very sad. And one named Cleopas said, you must be the only person in Jerusalem who doesn't know what happened there. Jesus said, what are you talking about? They said, it's about Jesus. Si Jesus na nagko-question, pero sa kanila hindi pa nila nakikilala si Jesus. Kinukwento nila yung nangyari kay Jesus. Jesus, the one from Nazareth, to God and all the people has a great prophet, he said, and did many powerful things. But our leaders and the leading priests handed him over to be judged and killed. They nailed him to a cross. Verse 21, we were hoping that he would be the one to free Israel, but then all this happened. Yung inaasahan nila na magpapalaya sa Israel ay namatay. And now something else, it has been 3 days since he was killed. But today, some of our women, sabi niya ni Cleopas kay Jesus, told us the amazing things early this morning that they went to the tomb where the body of Jesus was laid, but they did not find the body there.
They came and told us that they had some angels in a vision. The angels told them Jesus was alive. So some of our group went to the tomb too. It was just as the woman said, they saw the tomb but they did not see Jesus. So meron ng patotoo pero hindi pa rin sila lubos maniwala. Sila'y malungkot na naglalakad papuntang Emmaus habang sila nagtitestify sa nangyayari. Sabi sa verse 25, Then Jesus said to the two men, sabi ni Jesus, You are foolish and slow to realize what is true. You should believe everything the prophet said. So, pinangaralan pa sila ng Panginoon. Sinaway pa sila ng Panginoon. Slow to realize. Foolish. Wag naman mangyari sa atin ito. Ang bagal natin makarealize. Mabagal tayo makapag-recognize ng panahon natin kinabibilangan. At ang kasunod nun, you are foolish. Wag naman sana maging foolish virgin. You should believe everything that the prophet says. Sapagkat meron ng paunang katuruan, mga propeta na naghahayag patungkol sa ating Panginoon na ganito ang mangyayari, siya ay pahirapan, papako, mamamatay at 3 araw siya ay mabubuhay. Pero hindi nila masampalatayanan. The prophet said the Messiah must suffer these things before he begins his time of glory. Then he began to explain everything that he had been written about himself in the scripture. And Jesus said to them, then he began to explain everything that he had been written about himself in the scripture. Si Jesus ay naghayag na sa kanila. He started with the book of Moses and then he talked about the prophets had said about him. Oh no. Si Jesus ay naghayag patungkol sa kanya doon sa mga prophecy papatungkol sa kanya. All scriptures. Si Jesus is the promised pastor na nag-fulfilled ng mga pastor o mga prophets na naghahayag noon na mayroong isang bata na ipanganganak sa pamagitan ng birhen. Maraming hula patungkol sa ating Panginoon. Nandyan ang Deuteronomy chapter 18, Isaiah chapter 9, verse 6, Isaiah chapter 7. Patungkol yan sa ating Panginoon. Pero hindi nila napagkilala sapagkat hindi talaga naihayag sa kanila ng realidad. Marahil kanilang napakinggan lamang. Alam niyo, gusto ko yung ang turo, ang sulat ni Moses patungkol dito sa ating Panginoon. Deuteronomy chapter 18 verse 15 hanggang 22. Ang sabi dito, The Lord your God will send to you a prophet. This prophet will come from your own people and he will be like me. Sabi ng Diyos. You must listen to him. God will send you this prophet because that is what you ask him to do. When you were gathered together at the Mount Horeb, you became frightened and said, Don't let us hear the voice of the Lord our God again. Don't let us see that great fire or we will die. And the Lord said to me, What they ask for is good. I will send them a prophet like you. This prophet will be one of their own people. I will tell him what he must say. Sabi ng Diyos, I will tell him what he must say. He will tell the people everything I command. Sabi ng Diyos. And this prophet will speak for me. I will punish anyone who refuses to listen to my commands. So lahat ng yan ay nagpapatungkol sa ating Panginoon. Hanggang sa verse 22. Ganon din sa Isaiah chapter 7 verse 13. Nagsabi sa Isaiah patungkol sa pamilya ni David. Isaiah chapter 7 verse 13 hanggang 14. Sabi dito, Listen very carefully, it is not enough that you would
test the patience of human, you will now test the patience of my God. But the Lord will still show you this sign. The young woman is pregnant and will give birth to a son. She will name him Emmanuel. Isaiah chapter 9 verse 6. This will happen when the special child is born. God will give us a son who will be responsible for leading the people. His name will be Wonderful Counselor, Powerful God, Father who lives forever, Prince of Peace. His power will continue to grow and there will be a peace without end. Lahat yan ay patungkol sa ating Panginoon. Yan ay kanyang sinaysay doon sa dalawang disciples na naglalakad papuntang Emmaus. Verse 36, again, sa Luke chapter 24, verse 36, while the two men were saying this, dito na sa verse, mag-jump na tayo sa verse 32. Luke chapter 24, verse 32. They said to each other, when he talked us on the Lord, it felt like a fire burning in us. How exciting it was when he explained to us the true meaning of the scriptures. In-explain ni Jesus kung ano ang patungkol sa sa scriptures na kanilang binabasa. So, sa verse 33, so the two men got up, then he went back to Jerusalem. Nagbago ang kanilang kaisipan. Dapat papunta silang Emmaus, ngunong ninihiyag ni Jesus kung sino siya. Bumalik sila ngayon, papuntang Jerusalem. At alam niyo kung anong ginawa nila, they were found the followers of Jesus meeting together, the 11 apostles and the people with them, and said, the Lord really has risen from the dead. He appeared to Simon. Then the two men told what happened on the road. They talk about how they recognized Jesus when he shared the bread with them. Jesus appears to his disciples. Can you imagine? Habang siya'y naghahayag sila sa Panginoon, ang mga disipulo nito, si Jesus ay nag-appear sa kanila, nagpakilala sa kanila. And while the two men were saying these things to the other follower, Jesus himself came and stood among them, and he said to them, peace be with you. Habang sila ay masayang naghahayag sa mga disciples si Jesus, sa mga kanilang kasamahan. Totoo, ang ating Panginoon kasama namin. Naghayag siya kung sino siya at in-explain niya lahat ng scriptures. Oh my, patungkol sa kanya. Ganun sila kagalak. Habang nagdi-discuss tong dalawang ito, boom! Biglang dumating si Jesus. Oh my goodness. Lalo silang na-amaze. Sabi sa Bible. Hallelujah. Sa verse 44 na lamang to save time, wala nang oras. Jesus said to them, remember when I was with you before. I said that everything written about me must happen. Everything written in the law of Moses, the book of the prophets, and the Psalms. Then Jesus helped the followers understand these scriptures about Him. Si Jesus ay nagturo sa kanila patungkol sa sinasabi ng scriptures, prophets, ng book of Psalms, patungkol sa Kanya. He revealed Himself to them. Paano malalaman ang prophecy ay totoo? Dapat ang Kanyang i-prophesy ay mangyayari. Paano malalaman ang totoo ang mga prophets? Ang kanilang sinasabi kapag ito'y nangyari. Yan ang mababasa natin sa Deuteronomy chapter 18, verse 22. Nangyari po ba? Nangyari. Sapagkat ang Diyos ang may panukala nito, siya ang nagsakatuparan. Hallelujah. And then they believe God because of this fulfillment na ginawa ng ating Panginoon. Siya yung promised pastor. Promised pastor, ito yung tinatawag na pinili ng Diyos upang ang pastor sa ibang salin nito ay a shepherd upang mag-lead sa mga people of God sa tamang pastulan at magpakain ng salita na angkop sa panahon.
At si Jesus ay shinare niya ang lahat ng yon from the Old Testament, sa sulat ng mga prophets, sulat patungkol sa Psalms, sulat ng mga awit, patungkol sa Kanya, inihayag niya kung sino siya. Saan? Sa mga disciples, hindi lang sa dalawa, kundi marami na ang pinaghahayagan niya. Hallelujah. It's the same Jesus ang nangungusap sa ating kalagitnaan. 2 or 3 are gathered in His name. Sabi ng Panginoon, I am in the midst. Hallelujah. Marahil hindi niyo nakikita ang Panginoon ng inyong mga visible eyes. Pero dahil ang Kanyang itong sinasabi, ang Kanyang sinasabi ay hindi niya ito pabubulaan. Siya ay narito. Na naghahayag sa atin. Kung paano siya naghahayag sa mga disciples noon, sa mga followers niya, kung sino siya. Siya rin naman yung nagtuturo ngayon. He is the same yesterday, today, and forever. Hallelujah. Again, dito sa verse 46 ng Luke chapter 24, verse 46. Jesus said to them, "It is written that the Messiah would be killed and rise from the dead on the third day." 47, "You saw these things happen. You are witnesses. You must go and tell people that they must change and turn to God, which will bring them His forgiveness. You must start from Jerusalem and tell this message in my name to the people of the nations." Wow. Ang pinaghayagan ng Diyos, ang pinaghayagan ng Panginoon sa bawat isa, individually, naghahayag ang Panginoon, ang totoong nahayagan ay may kagalakan na magbahagi ng salita ng Diyos. Magpatotoo, ang Panginoon ay buhay. Sapagkat kung tayo nakikinig lamang, ngunit walang kagalakan ibahagi ang kanyang salita, magtaka na tayo. Sapagkat ang merong kagalakan ay nagbabago ang kanyang isip. Nakita ninyo? Nung ipinaghayagan sila ng Panginoon ang kanilang mindset, ang binigyan ng instruction ng Panginoon, yang mga inyong nalalaman ay ipahayag ninyo. Para saan? Ang sabi doon, Jesus said to them, "You saw these things happen, you are witnesses, you must go and tell people that they must change and turn to God, which will bring them His forgiveness." Hallelujah. And that is the reason meron tayong responsibility. Now, babalik tayo dun sa opening verses na kanina nating binasa doon sa John chapter 3. Meron ako nakita dong dalawa. Isang nagtuturo spiritual or heavenly teaching at yung pangalawa ay earthly teaching. Pero kung papansinin nyo, ang verse, basahin nga ulit natin ang verse 33, "He that had received his testimony had set his seal that God is true." Sino ba ang naka-receive ng testimony? O babasahin ko ulit ang verse 31. "He that cometh from above is above all. He that is of the earth is earthly, and speaketh of the earth. And he that cometh from the heaven is above all. And he that and what he had seen and heard, that he testify." Anong patungkol nito? Ang Panginoon, kung ano ang kanyang narinig at nakita, at ayun ang kanyang itinetestify. At ang problema lamang, no man received his testimony. Pero, merong 33. "He that had received his testimony," sino dito naka-receive ng kanyang testimony? Hallelujah. "Had set to his seal that God is true." Hallelujah. Sino ngayon ang nakasumasampalataya? Sila naman yung mga nagsasabi. Sila naman ngayon ang magsasalita
Sila na ngayon ang mga tinatawag na sabihin natin na mga lingkod na pinili ng Diyos upang maghayag ng kanyang salita. Verse 34, for he whom God has sent speaketh the words of God. For God giveth not the Spirit by measure unto him. Oh, hallelujah. Again, for he whom God had sent speaketh the word of God. Hallelujah. Sino mga nakareceive nito? Hallelujah. Sabi ni Jesus sa mga disciples niya, dun sa John chapter 17, ibinibigay ko na sa inyo ang lahat ng mga salita, commandments ng Diyos na ibinigay sa akin, kayo naman ngayon ang magsasaysay nito. Hallelujah. Nakita niyo yung order? And that is the reason, hindi tayo makakapaghayag ng salita ng Diyos kung walang Panginoon na nagturo sa atin, nag-equip sa atin. Basahin nga natin ang 2 Timothy chapter 3 verses 15 hanggang 17. And that from a child thou hast known the Holy Scriptures. Sinasabi to ni Apostol Pablo kay Timoteo, which are able to make thee wise unto salvation through faith which is in Christ Jesus. All Scriptures is given by inspirations of God and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, thoroughly furnished unto all good works. Hallelujah. So wala rin yan pinagkaiba sa binasa natin kanina sa Colossians chapter 1. Hallelujah. Na ipinakita sa atin, yaan ang magpe-perfect sa bawat isa sa atin. At darating ang panahon, hallelujah, ang lahat ay makakarinig ng salita ng Diyos dahilan sa mga bawat pinili niya sa huling generasyon na ito. Hallelujah. At pagdating ngayon, the end will come. Sabi yan sa Matthew chapter 25. Hallelujah. Sa pagpapatuloy, brothers and sisters, pinakita na natin ang una doon sa dalawang kriminal na nakapako sa krus ng Kalbaryo. Yung isa ay nagbago ang kanyang kaisipan sapagkat, and I do believe, na yun ay tinuruan ng Panginoon habang sila nakapako. Hindi natin alam kung ilang oras siya naghahayag ng salita ng Diyos. At pagdating naman dito sa dalawang disciples na papuntang Emmaus, malinaw na ang Panginoon ay naghayag sa kanila literally patungkol sa kanya. Mga hula doon sa Old Testament at sa panahon ng kanyang pinufulfill. At ang kanilang puso, ang kanilang kaisipan ay nagbago. At pagkatapos noon, binigyan sila ng commandment. Kayo, nakarinig ng testimony nito, nalaman ninyo ang fulfilled na mga salita na hinula ng propeta, kayo naman ngayon ang magsasaysay nito. Hallelujah. Sounds familiar, brothers and sisters? Hallelujah. Ang Revelations chapter 10, ay ganyan din yung ginawa. Yung bukas na aklat na kinain ni John, hallelujah, after niyang kainin, sila naman ay nag-prophesy again. Nagturo, nagsaysay in nations, in kings, in all people. Yan lang mga yan kapag yan ay pinaghayagan ng salita ng Diyos. Another testimony na pwede nating basihan, si Apostol Pablo. Alam natin si Apostol Pablo, isa siyang persecutor sapagkat pinapatay niya ang mga sumasampalataya kay Jesus nung time niya. Can you imagine? He is a persecutor. Pinapapatay niya ang mga Christians noon. Hindi siya naniniwala sa Panginoon na sinugo. Ang Panginoon na siyang nagfulfill ng mga hula ng Old Testament. Pero, na-encounter niya ang Panginoon papunta ng Damascus din. Acts chapter 9, verse 19.
After he ate, he began to feel strong again. Saul stayed with the followers of Jesus in Damascus for a few days. Okay, mali pala, dito tayo sa Acts chapter 9. Yan na yung ginawa ng ating Panginoon. Verse 3. So Saul went to Damascus. When he came near the city, a very bright light from heaven suddenly shined around him. He fell to the ground and heard a voice saying to him, Saul, Saul, why are you persecuting me? Saul said, Who are you, Lord? The voice answered, I am Jesus, the one you are persecuting. Nagpakilala ng Panginoon sa kanya. Oh my. Yung pagpakilala niya na hindi lang masasabing isang ganap, isang panahon na ginawa ng ating Panginoon sa kanya, kundi he persuaded Jesus, or Jesus himself persuaded si Apostol Pablo upang magbago ang kaniyang kaisipan. Mula sa mamamatay ng mga Kristiyano, ngayon naman ay nangangaral ng patungkol sa Panginoon. Grabe. Ang turn, ang twist ng ginawa niya. Sabi niya dito sa unang Timoteo chapter 1, verse 12 hanggang 13 muna. Ang sabi dito, I thank Christ Jesus our Lord because He trusted me and gave me this work of serving Him. He gives me strength. In the past, I insulted Christ. Parang yung dalawang kriminal. As a proud and violent man, I persecuted His people. Persecuted, pinapapatay niya ang tao ng Diyos, ang tao ng ating Panginoon, followers ng ating Panginoon. But God gave me mercy because I did not know what I was doing. I did this before I became a believer. Ginawa niya yung dahilan sa kamangmangan niya dahil hindi niya alam. Pero nung ang Panginoon ay nagpakilala sa kanya, Who art thou, Lord? I am Jesus, you're persecuting. Nagbago ang kanyang isip. And that is the reason ng si Apostol Pablo na ito, ang kanyang pagbago ng isip, siya ngayon ang pinakamaraming naisulat in the New Testament na mga aklat patungkol sa ating Panginoon. Dahil nahayag sa kanya ng lubusan ang ating Panginoon. At ang sabi niya, kung maalala nyo, nung sa Acts chapter 9, sinabi ni Ananias, Panginoon, kilala ko tong taong ito. Siya ay pinapatay niya ang mga Kristiyano. Pero sabi ng Diyos kay Ananias, verse 15, Acts chapter 9, verse 15, But the Lord Jesus said to Ananias, Go, I have chosen Saul for an important work. I want him to tell other nations, their rulers, and the people of Israel about me. I will show him all that he must suffer for me. Oh, hallelujah. Sino ba ditong mapalad na pinili ng ating Panginoon? Pinaghayagan niya, tinuruan niya ng lubos ng kanyang mga salita sapagkat ayun pala, mayroon tayong gagawin. To tell the people, hallelujah, kung ano ang ating gagawin. And that is the reason, ang Galatians chapter 1, verses 11 hanggang 16, ang sabi niya dito, Brothers and sisters, I want you to know that the good news message I told you was not made up by anyone. Hindi na sino man ang nagbigay ng mensahe sa kanya. I did not get my message from any other human. The good news is not something I learned from other people. Jesus Christ Himself gave it to me.
He showed me the good news that I should tell you or tell to the people. Wow. It's a revelation. Individual ng paghahayag ng Panginoon kay Apostol Pablo. You have heard about my past life in the Jewish religion. I persecuted the church of God very much. I tried to destroy his people. I was become a leader in the Jewish religion. I did better than most other Jews my own age. I tried harder than anyone else to follow the tradition we got from our ancestors. But ang sabi sa verse 15, but God had a special plans for me even before I was born. So He chose me through His grace. It pleased Him to let me see and know His Son so that I could tell the good news about Him to the non-Jewish people. At nung narinig niya, I immediately prepared to do this work without asking for advice or help from anyone. Hallelujah. Wow. Sapagkat personal ang paghahayag ng Panginoon sa kanya. At pinahintulutan ng Diyos na makilala niya ang Panginoon, ang isinugo niya. Remember, ang John chapter 17 verse 3, this is eternal life. To know God, the only true God, and Jesus Christ, thou Him sent. Hallelujah. At ang lahat ng yan, hindi natin yan malalaman without Christ, without God na naghahayag sa bawat isa sa atin. Well, hindi po problema ng bawat isa sa amin na nag-share ng salita ng Diyos. Kami lang ay magsasaysay sa inyo. Pero ang Diyos, ang Panginoon na narito, nakikita ang inyong mga puso na malaya siyang magturo. Our great teacher, the Holy Spirit, the Holy Ghost, is our great teacher. Siya ang magtuturo. Marahil ako'y nagsasalita sa inyo, ngunit ang nagtuturo, hindi ako, kundi siya. At kapag kayo ay naturoang lubos, meron kayong responsibility. Alam niyo kung bakit? Hindi niyo gagawin yan kung hindi nabago ang inyong kaisipan. Hindi niyo magagawa yan kapag hindi kayo nagpababa sa kanyang paanan. And I will say this, God persuaded me. Bakit ako nagbabahagi? Sapagkat pinakita ng Diyos, pinaunawa ng Diyos. At kung babalikan natin ang aking nakaranasan, marahil marami akong alam, ngunit merong mas mataas na doktor by profession, internal medicine, ang nagsabi sa akin, pag gagawin mo yan, masasayang ang iyong pera. Pag gagawin mo yan, wala kang makikita, sisiguraduhin ko yan. Pero ang aking sinasabi sa iyo, prescription, request, gawin mo to. Makikita mo kung ano ang ibig sabihin ko. He's the same God na nagtuturo sa atin. He is talking about, hallelujah, His plan for you, His purpose for you. At ito ay arahil ang bawat isa na tumanggap sa ating Panginoon ay merong Espiritu Santo na naghahayag. Tama ang sinasabi mo, Panginoon. Tama ang sinasabi mo, Diyos. Yes, oh God. Hallelujah. Gagawin ko. Sapagkat may kinalaman ito sa paglakad mo, sa pamumuhay mo, sa pagsasalita mo, at higit sa lahat, sa iyong destinasyon. Ano ang destinasyon natin? Maging kalarawan, kagaya ng ating Panginoong Yesus Kristo. Hallelujah. Meron pang isa. Marami to, mga kapatid. Bakit sila nagbago ang kanilang kaisipan? Dahilan, hindi lamang sila merong nabasa, merong napakinggan, kundi mismo ang Panginoon ay nagturo sa kanila. Siguro, hindi ko na ito babasahin, kukwento ko na lamang. Alam niyo naman siguro ang babae nandoon sa woman in the well. Sa John chapter 4, mababasa niyo yan sa John chapter 4, verses 5 hanggang 34. May mga highlights ako, dito lang aking babasahin. Yung woman na ito,
ay meron siyang karanasan. Yung woman na to ay merong alam patungkol sa Messiah na darating. Pero, hindi pa niya lubos na nakikilala kung sino to. Marami tayong napapakinggan pero hindi pa hayag sa atin ang ating Panginoong Hesus Kristo. Sabi natin, ang Panginoon, He is a Savior, pero hindi pa siya naging Savior sa iyong buhay. Pwede ba yun? So pwede nating sabihin ng mga bagay na yun, pero katulad ng babaeng ito, praise the Lord. Katulad ng babaeng ito na merong alam patungkol sa propeta, sa Messiah na darating. To make the story short, si Jesus pumunta doon sa isang well. Ang tawag ng well na yun, it's a Jacob's well. At ang sabi ng babae sa kanya, sa John chapter 4, verse 19, the woman said, "Sir, I can see that you are a prophet. Our father worship on this mountain, but you Jews says that Jerusalem is the place where people must worship." Jesus said, "Believe me, woman. The time is coming when you will not have to be at Jerusalem or on this mountain to worship the Father. You Samaritans worship some things you don't understand." Can you imagine? They are worshiping but they don't understand. Basta mag-worship ako pero naunawaan mo ba kung bakit ka nag-worship? We Jews understand what we worship, since salvations come from the Jews. But the time is coming when the true worshipers will worship the Father in spirit and truth. In fact, the same time is now here. And these are the kind of people the Father wants to be His worshiper. God is spirit. So the people who worship Him must worship in spirit and truth. The woman said, "I know that the Messiah is coming. He is the one called Christ. When He comes, He will explain everything to me." Na-perceive niya. Meron siyang alam na patungkol doon sa Old Testament. At ang sabi ni Jesus sa verse 26, then Jesus said, "He is talking to you now. I am the Messiah." Oh my. Hindi lamang tayo napakinig. Ng ating mga napakikinggan, ingatan niyo yan. Huwag nawang kunin yan ng kaaway sa inyong puso. Yang mga ibinibigay na mga salita sa inyo, napapakinggan nyo, huwag nyong hayaan na ito agawin ng kaaway. Sapagkat darating ang panahon, i-reveal ng Panginoon ang kanyang mga salita sa inyo. At pag yan ay nahayag, hallelujah, ang kagalakan ay babangon. At ang sinabi ng babae, and the woman, sa verse 28, then the woman left her water jar and went back to town. She told the people there, and a man told me everything I have ever done. Come see him. Maybe he is the Messiah. So the people left the town and went to see Jesus. Imagine, ginamit ang babae na ito upang ibahagi sa mga tao ang ginawa ng Panginoon sa kanyang buhay. At yung mga tao na nakapakinig sa kanya, ay napaniwala niya at sumunod kasama niya. Hallelujah. Hindi nakalagay kung paano niya ito na-persuade, pero marahil siguro dinitil niya kung anong nangyari. At ang tao ay naniwala. Hindi tayo makakapagpalapit ng kaluluwa sa Panginoon kung wala tayong mga kapahayagan ng Panginoon. Gagamitin lamang ng Panginoon, hallelujah, ang kanyang pinaghayagan. Hallelujah. Tama po ba yun? Mapalad ang mga disipulo na nakaunawa ng kanyang mga salita. Pero sa iba,
mga parables. Hindi nila maunawaan. Nakakapakinig, ngunit hindi nila nauunawaan sapagkat hindi para sa kanila ang pagkaunawa. Mababasa natin yan sa Matthew chapter 13. Nangungusap ang Panginoon ng parabola. At ang mga tao ay nakakapakinig. Akala ni Jesus lahat, what I mean is lahat ng tao ay nakakapakinig, ngunit hindi lahat na nakapakinig ay may kapahayagan. At lumapit ang mga disciples sa kanya, Panginoon, bakit ka nangungusap ng parabola? At sinabi ng Panginoon ang kapahayagan ng parabola. At ang sinabi ng Panginoon sa kanila, sapagkat hindi para sa kanila ang kapahayagan. Can you imagine? Pero para sa inyo, na mga pinili niya. Hallelujah. Kung bakit tayo nakakapagpatuloy, dahilan ng Panginoon ay naghayag sa atin. Tama po ba? Kung hindi inihayag sa inyo ng Panginoon kung sino siya, marahil huminto na kayo sa paglilingkod sa Kanya. Marahil ang iba sa inyo tulog na. Hindi na masaya. Pero nyo ba habang naghahayag ang Panginoon, kapag nahahayag, lalo kang sumasaya. Sasabihin mo, Panginoon, salamat. Kaya pala ako nakakapagpatuloy sapagkat meron kang pinapahayag sa akin kung sino ka. Kaya pala hindi masayang ang mga salita mo dahilan ikaw ay nariyan na nag-iingat ng iyong mga salita. Hallelujah. Oh, hallelujah. Marami pang mga bagay. Katulad ni Philip at ni Nathaniel. Alam niyo po ba si Philip sa John chapter 1 verse 43 hanggang 51, si Philip nung nakita niya ang Panginoon, naniwala siya na si Philip ay isang Mesaya. Naniwala agad si Philip. At sinabi niya ito kay Nathaniel. At sabi ni Nathaniel, meron bang Mesaya, mabuting tao, na lalabas sa Nazareth? Sabi niya sa verse 45, John chapter 1 verse 45, Philip found Nathanael and told him, we have found the man that Moses wrote about in the law. Alam ni Philip ang patungkol sa mga hula ng propeta. Patungkol sa kautusan. The prophets wrote about him too. He is Jesus, the son of Joseph. He is from the Nazareth. Ang sabi ni Nathanael to Philip, Nazareth? Can anything good come from Nazareth? Philip answered, come and see. Hallelujah. At noong ang Panginoon, hallelujah, ay maghahayag kay Nathanael. Hallelujah. Noong napaghayagan na patungkol sa kanya, ang sabi ni Nathanael, sa verse 48, Nathanael asked, how do you know me? Jesus answered, I saw you when you're under the fig tree before Philip told you about me. Then Nathanael said, Teacher, you are the Son of God. You are the King of Israel. Hallelujah. Nung pinaghayagan siya ng Panginoon, sa pananampalataya, ang kagalakan ay bumangon. Hallelujah. Pero nung una, hindi siya maniwala. Pero nung Panginoon nang nagpunta sa kanya, hallelujah, at nagpakahayag na, hallelujah, siya ay sumampalataya. Sa pauling panahon na ito, brothers and sisters, ang Revelation chapter 3, ang Panginoon ay tumutuktok sa inyong mga puso. Ang merong kakayanan na magbukas niyan ay kayo. Kapag siya ay iyong pinagbuksan, siya ay papasok at makikipag-sup with you. Will come in and eat with you, and you will eat with me. Alam niyo po ba yung pag-uusap ay minsan nagiging lumalim yan kapag doon sa kainan? At nagkakaroon ng intimate relationship, nagkakaroon ng matinding pagkakilala. Hallelujah. At darating ang time na yan na babaguhin ang iyong isip, babaguhin ang iyong buhay, babaguhin ang iyong pagtingin
sa mga bagay-bagay. Ang iyong pinakahalagahan ngayon ay mga spiritual or heavenly teaching. Hindi na yung mga earthly teaching. Hallelujah. In conclusion, brothers and sisters, marahil marami na tayong napakinggan. Maybe it's about time, sabi ng Hebrews chapter 5, dapat naman din daw tayo sa tagal ng panahon, ay dapat naman daw tayo ay tagapagturo na. Sapat na ang mga pagkain ng mga gatas, pero it's about time na tayo ay mag-matured. Hallelujah. And I do believe na kapag ang Panginoon ay naghahayag sa bawat isa sa atin, we desire na mas, sige pa, maghayag ka pa. At dumating na ang puntos, na rin naman tayo pinaghayagan, tayo rin naman ay magsalita rin naman at magbigay din naman. Sapagkat yun ang gusto ng Diyos. Nang bawat isa sa atin ay naghahayag ng kanyang mga salita. He that receive His testimony, he will declare also. They will declare also. Ang Diyos, ang Panginoon sa mga tao. Hallelujah. Tayo ay tumayo. Tayo ay umawit muli ng awitin na ating inawit. Kaninang ating inawit, be with you. Hallelujah. Yan bang desire natin? Tayo ay umangat, take me higher. Hallelujah. Yes, Lord, take me higher. At deeper. Yung deeper na yan ay pwede kong sabihin, maglumalim sa kanyang mga salita. Maglumalim sa kaalaman patungkol sa kanya. Mag-grow in the knowledge of Him. Hallelujah. Sa kalagayan na yan, and I do believe na mag-glorify natin ang Panginoon. Hallelujah. Kapag ang bunga ay nagyumabong sa ating mga buhay. Yes, Lord. Sometimes, tayo nangangamba, Lord, kakaunti ang alam ko, Panginoon, patungkol sa iyo. Lord, darating ka na, ngunit nangangamba ko sapagkat ang kaalaman ko patungkol sa iyo ay hindi ganun kalalim. Sometimes nangangamba tayo sapagkat tayo bago pa lang sa pagkakilala sa Panginoon. Hallelujah. Ngunit, brothers and sisters, huwag kang mag-alala. Ang nire-require lamang ng Panginoon ay sumampalataya ka sa Kanya. Hindi mo kailangan magsumikap upang ang mga kapahayagan, hallelujah, ay makuha mo. Tandaan natin, ang kapahayagan ay nanggagaling lamang sa ating Panginoon. Sometimes, katulad tayo ni Mary. Si Mary, wala siyang alam patungkol sa hula ng mga propeta na isang birhen na ipanganak. Sa isang bata na ipanganak sa pamamagitan ng birhen. Ngunit, ang Diyos ay nalugod sa kanyang buhay. At kinausap siya ng anghel. Ikaw ay mapalad na babae, pinili ka upang dalin mo, hallelujah, ang itong batang ito, hallelujah, ang ating Panginoong Yesus Kristo. Ikaw ang magluluwal sa Kanya. Gagamitin Kanya. Without you, hindi mangyayari ang mga sinulat ng mga propeta patungkol sa ating Panginoon. Ang sabi ni Mary, hindi ko alam kung paano to mangyayari, ngunit ang sabi niya, Luke chapter 1 verse 38, Mary said, I am the servant of the Lord God. Let this thing you have said happen to me. And the angel went away. Ang nire-require lang ng Diyos ay pananampalataya sa Kanya. Hindi ko alam kung paano mo gagawin ito, Diyos. Hindi ko alam kung paano mo ako gagamitin, magbahagi ng mga salita ng Diyos. Kulang ang aking kaalaman patungkol sa iyo. Hindi ako ganun ka-equip. Ngunit pwede nating sabihin, Lord, be it unto me. Let this thing you have said happen to me right now. At ang kapurihan ay mauuwi lamang sa iyo at hindi sa akin. Hallelujah, ginamit si Mary sa kalagayang ito. Hindi sa kanyang dunong, hindi sa kanyang alam, hindi sa ganong kanyang karanasang kalakasan.
Ngunit ang kanyang pananampalataya, dahilan sinabi sa kanya, hindi na siya nagmatigas ng puso, kundi sinabi niya, be it unto me according to your word. Father God in heaven, maraming salamat, Panginoon, sa pagpapaalala, Panginoon, ng bawat isa sa amin na iyong pinaghayagan ng iyong mga salita. Individually, O Diyos, ikaw ay nagturo, ikaw ay naghayag. At ang aming puso, hallelujah, katulad ng dalawang disipulo na naglalakad patungong Imaus, ang aming puso ay nagumalab, hallelujah, sa kagalakan, sapagkat literally ang Diyos, ang Panginoon ay naghayag sa aming buhay. At Lord, salamat sa pagpapaalala mo sa gabing ito, na kami, Panginoon, ay dapat merong gawin, being an agent of change. Hallelujah, na mula sa amin, hallelujah, na yung binago ang aming puso, you persuaded us, at ang aming kaisipan ay nabago, hallelujah, that we are thinking in earthly things, but now, oh God, hallelujah, we are thinking in heavenly things, Lord. We are now looking, hallelujah, sa mga heavenly teachings, hallelujah, sapagkat ikaw ang siyang gumawa sa amin ng lahat ng ito, O Diyos. And that is the reason, Lord, hallelujah, kami na naman ay magsasaysay ng mga kapahayagan na iyong pinagkaloob sa amin. Salamat sa bukas na aklat na aming kinain. Salamat sa bukas na aklat na aming tinanggap sa aming puso't kaisipan. At Lord, hayaan mo, Diyos, katulad ni Mary, hindi pa ganun man kahalubos na kalaman ang patungkol sa kapahayagan, patungkol sa aming gagawin. Ngunit, Lord, ang aming pananampalataya sa iyo ay sa iyo lamang. Be it unto me, Lord. Isa katuparan mo ang iyong layunin sa aming mga buhay. Ikaw ay kumuha ng kaluwalhatian sa buhay na handang sumunod, sa buhay na handang magpatuloy, sa buhay na handang, hallelujah, na magpaturo sa iyo. O God, hallelujah. Salamat din po, O God, dahilan hindi mo kami nahayaan na maging mga tamad. Bagkus, Lord, ang iyong nais sa bawat isa sa amin ay mag-desire na magkaroon ng higit pang pagkauhaw, hallelujah, sa iyong mga salita. Higit pang ikaw ay aming, hallelujah, lubos na makilala sa aming buhay. Desiring na ikaw ay higit pang magpakilala sa aming buhay, O Diyos. Walang iba kundi sa pamamagitan ng paghahayag ng iyong mga salita, O Diyos. We want more of you, O God. Dito mo kami, hallelujah, tinuturuan, sapagkat pinalalahanan mo kami, grow in the grace, in the knowledge of our Lord Jesus Christ. Sapagkat kung kami, ang mga salita na yan ay nag-a-abound sa aming mga buhay, hallelujah, ang hatid nito, hallelujah, kami ay hindi basta-basta matitisod, kami ay hindi basta-basta matitinag at maagaw ng kaaway, kundi kami ay magiging mananagumpay dahilan sa iyo, O Diyos, na naghahayag ng mga salita sa amin, O Diyos. At aming napakinggan ang panganalangin ni Apostol Pablo sa Colossians chapter 1 na ang desire niya, hallelujah, kami ay ma-filled with the knowledge of our Lord God, our Lord Jesus Christ. At higit sa lahat, hallelujah, kami ay magkaroon ng full of wisdom at maging mga wise sa mga huling panahon na ito upang kami ay lumakad na merong, hallelujah, kapahayagan, kami ay lumakad na hindi katulad ng mga foolish, but kami ay lumakad ng mga wise na yung mga pinili sa huling panahon ito. At Lord, ang hatid nito ay mga mabubuting gawa. Ang hatid nito, hallelujah, ay paglakad, hallelujah, na may kabanalan. At ang aming dinidisplay ay hindi na aming sarili, kundi ang aming salita. Hallelujah, ang iyong salita na aming tinanggap na itong na siyang nahahayag sa aming mga buhay. Your word be born in our life, at ito'y nakikita sa aming buhay, O Diyos. At Lord, dito ka nalulugod kapag ang mga bunga na riyan ay lumalago. Our Father will glorify more kapag ang mga bunga ay nanatili at ang mga bunga na yan nagyuyumabong sa aming mga buhay, O Diyos. O Lord God, hallelujah. Ito ang aming desire, Lord. We want to glorify you. We are predestined, hallelujah, na maging kawangis, kalarawan ng aming Panginoon. Therefore, Lord, hear our lives. Gamitin mo, turuan mo, kami malayang, hallelujah, magpapatianod, hallelujah, sa iyong kamay, sa iyong makapangyarihang kamay, hallelujah, na kung saan ikaw, Panginoon, ang maglilid.
Hallelujah. Sapagkat sabi ng Biblia, Lord God, they that are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Hallelujah. At we commit minsan pa ang aming buhay sa iyo, Diyos. Maraming salamat sa kasimplihan ng iyong mga salita, Lord. Salamat sapagkat, Lord, binabago mo ang aming kaisipan, binabago mo ang aming buhay. At mula sa amin, hallelujah, na nabagong lubos, ay babaguhin din naman ang earthly na ito, gagawing heavenly. Hallelujah. Gaya ng iyong sinabi, Panginoon, not thy will, not our will be done, but your will, O Father, which is in heaven. Hallelujah, ang siyang mangyari sa buhay nito, sa bundong ito, Lord. Use us, O Father God, as your instrument, a vessel of honor for you, Lord. We give you highest praise and thanks, and we give you glory, hallelujah, sa gabing ito. We thank you, Lord, sa paghahayag ng iyong mga salita. At sa aming pag-uwi, Panginoon, ikaw po ay patuloy na mag-ingat. Ikaw ang makatid sa aming mga tahanan ng ligtas at ng mapayapa. At higit sa lahat ang aming samot dalangin. Dalangin namin sa banal na Espiritu, our great teacher, na malayang maghayag ng iyong mga salita sa paksa na aming napakinggan. Hallelujah. Maging sa aming pagtutulog, maging sa aming paggising sa umaga, nariyan ka na malayang magturo sa amin, Lord. Magawa mong ipaalala ang mga salita na aming napakinggan sa gabing ito, Lord. It is the work of the Holy Spirit to remind us the word, hallelujah, na kung saan ay yung nilagay sa aming puso. To reveal this word, hallelujah, upang ang tao ng Diyos, hallelujah, maging sakdal at ang kanyang mga gawa ay makita lahat ng sa kabutihan at kabanalan. We give you, once again, we give you highest praise and thanks. We give you highest praises, Lord God. All of these things we commit and we pray in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Ating palakpakan ng ating Diyos sa buhay. Amen.